Tap ng tubig sa babaw namin. Pag maulan po, doon lang po, kinakabahan lang po talaga. Ano po, kasi syempre nakakatakot po talaga kasi mabilis po tumas yung tubig dito. Kahit sabihin po natin na matagal na po ako, siguro mga almost 18 years, 20 years na po ako rito. Nandun pa rin po yung kaba, ma'am. Hindi po talaga nawala sa akin. Tsaka kunting bagyo lang po dito talaga, kailangan naming umakyat kasi kami po ang pinaka-danger zone dito. Kami ang unang-unang inaabot ng tubig. Ang ulan ay isang biyaya para sa karamihan. Dala ay tubig para sa pananim at ginhawa tuwing panahon ng tag-init. Ngunit para sa ilang pamilya, kababaihan at kabataan, kasabay ng malakas na ulan ay ang pagsibol ng pangamba at takot para sa kanila. Marilyn Gabito po, taga Tagumpay Extension, Barangay Bagong Silangan po. Ma'am Marilyn, tama ba? Yes po. Ma'am Marilyn, kamustahin ko lang po yung... Sa gitna ng aming interview ay biglang bumuhos ang ulan. Bakas sa mukha ni Aling Marilyn ang biglang pagkabalisa. Okay lang naman po kami sa araw-araw. Normal lang naman po na kapag maaraw, walang ganong ano. Pag maulan po, doon lang po, kinakabahan lang po talaga po, lalo na po pag yung mister ko po nasa trabaho, tapos kami lang po ng anak ko. Kasi syempre, yung mga kapatid ko din po, nag-aasikaso din po ng mga gamit nila pag lilikas na po. Suset Abarejo po, Tagumpay Extension. Dito po kami nakatira sa Tagumpay Extension. Barangay Bagong Silangan. Hindi kasi nung bata ako, talagang itong area na po ito is binabaha na. Ngayon, may bahay po kami dyan sa may Tagumpay mismo, sa gitna ng Tagumpay. Ang inaabot po rin dyan na hanggang bubong lang ng first floor pero hindi na umaabot ang second floor. Tapos nung na-experience ko, pagkatapos nag-undoy, ang mga tao dito, laging takot na sa baha. Kaya pag sinabing ng nila Kagawad Fred Marcelo, lumikas na kayo kasi malakas yung ganito, lumilikas na kami. May phobia na kami sa Undoy, Yolanda, Roli, Habagat, na ganun kalalaki ang baha. Ang pagbaha kasi isa sa mga pangunahing hazard na kinahaharap ng Quezon City. Ito probably is a combination ng malalakas na pag-ulan, urbanization, and yung mga location ng mga certain areas na malapit sa mga daluyan ng tubig like Ilog at Sapa, katulad nga ng Barangay Bagong Silangan, like meron ding Tatalon, Rojas at ibang mabababang lugar na kapag umulan ay talagang mabilis tumaas ang water level ng daluyan ng tubig. Ang Bagong Silangan kasi isa sa pinakamababang lugar sa Quezon City dahil sa kalapitan niya sa Marikina River at yung creek systems. Talagang mas mabilis siyang umaapaw ang tubig. Diyan sa area na yan, meron na kaming permanent evacuation center at alam na ng mga community, hindi mo na sila kailangang i-force evacuate. Alam na nila ang what to do and they know na they will be taken care of sa evacuation center. Ako po si Irene Nartia, taga Tagumpay Extension, Bagong Silangan, Quezon City. Unang-una po talaga sa ginagawa namin kapag may bagyo, magliligpit na po. Magliligpit talaga ng mga dadalhin doon sa evacuation kasi yun naman po talaga ang pinaka-importante yung may gagamitin kami doon sa evacuation center. Tsaka kunting bagyo lang po dito talaga, kailangan naming umakyat kasi kami po ang pinaka-danger zone dito. Kami ang unang-unang inaabot ng tubig. Kumbaga, kunting ulan lang, bago yung doon, kami muna talaga. Nagpapanik po lahat kami, mga kapitbahay ko, lahat po kami nagpapanik kasi syempre po, hindi po namin masabi kung gaano kabilis pumasok po yung tubig. Malakas ang negatibo na effect ng climate change kagaya ng pagbaha tsaka yung mga malalakas na bagyo sa mental health condition nating mga Pinoy. And then mataas yung datos ng mga mental health disorders usually pagkatapos ng dilubyo
or yung after ng disaster. Umabot din na yung post-traumatic stress disorder or yung stress na naramdaman after ng dilubyo, nasa pagitan ng 10% to 76% na mas mataas pa as compared to other countries. At sa mga kagaya ni Aling Marilyn, tila hindi natatapos ang kanilang pangamba. Tumila man ang ulan at humupa man ang baha. Yung ano po, nakauwi na po kami, galing po kami evacuations, nakauwi na po kami kasi wala na pong baha. Tapos mga ilang ano lang po, mga ilang oras lang po, bigla pong tumaas yung tubig, natutulog pa po yung anak ko. Doon po ako yung panic talaga po kami kasi lahat ng gamit namin na binaba na, nabasa na naman po tapos tulog pa po yung anak namin po. So sa Pilipinas kasi, hindi abstract yung climate change. So actually, nararamdaman natin siya taon-taon, di ba? Nararanasan natin siya through typhoons, floods, and even extreme heat. So halimbawa ngayon, summer, tapos later this year, malamang may mga bagyo ulit. Meron pong bagong phenomenon, relatively bagong phenomenon. Ang tawag sa kanya, climate anxiety. So ang climate anxiety ay emotional distress na may kaugnayan sa climate change, sa pagbabago ng panahon at sa epekto nito sa ating buhay at kinabukasan. Iba ito sa usual or sa ordinary stress ng buhay, katulad ng traffic, ganyan. Or yung stress sa trabaho, sa workload o sa pag-aaral. Kasi hindi lang ito tungkol sa isang exam o isang problema na matatapos din. Ang source nito ay isang malaki at tuloy-tuloy na issue na parang hindi madaling solusyonan. Ano po yun, nung Ulysses po, nasira po yung bahay namin. Walang-wala po talagang natira sa amin. Tapos, ganun din po sa Carina po, nasira din po yung bahay namin. Malakas po yung agos ng tubig, ng Carina tsaka Ulysses po. Kaya po, ayun, nasira. Tapos, takot po. Takot. Tapos, syempre, paghihinayang po kasi lagi po nasisira yung bahay namin. Wala naman po kami agad-agad na pera para po ipaayos sa bahay namin. Tapos, minsan po, pag gantong tag-ulan, wala pong trabaho yung mister ko po. Yun lang po yung nakakaano doon na magsa-start ka ulit sa panibagong simula ng buhay mo. Makikita sa infrastruktura at kabuhayan ang epekto dulot ng mga matitinding pagbaha. Ngunit, kamusta na kaya ang sugat na dulot nito na hindi nakikita ng mga mata? For me po kasi, meron po akong naaalala lang. One time po, tulog po ako noon. Tapos pagkagising ko po, nagkakagulo na po sa labas. Tapos sa second floor po kasi ako natutulog noon. Pagkatingin ko po sa baba, may tubig na po. Tapos na po yung pamilya ko. Kasi po yung mama ko noon, buntis pa po yung sa bunso namin. Boli po. Takot na takot po ako noon kasi wala pa po yung parents ko dyan. Naghintay po ako noon. Nung dumating po sila, buti po may may stopping boat ba yan? Doon, nakasakay na po ako doon. Natatakot po ako kasi pag yung buhay mong pusa. Doon po ako nahihirapan kasi ang dilim pa po ng daan kasi po gabing-gabi pa noon eh. Sobrang kaya pinaka-nahirapan po ako noon. Masyado pa po akong madaling ng lamig kaya nagkasipon ko agad ako tsaka nagsakit po ako noon. Very common yung mga mental health aberrations nangyayari sa mga bata kasi in the first place, yung emotional development ng mga bata is hindi pa buo yung kakayahan niya na iproseso yung takot or yung fear niya regarding dun sa dilubyo or for example in this case yung sa baha. Tsaka yung hindi pa sila ganun ka-mature unlike with mga adults na may marami ng experience sa buhay na makasabi sila na okay lang ito, lilipas din ito. Pero sa case ng bata, mas mahirap sa kanila kasi hindi pa na-develop yung not only yung physiologic na development nila but also yung emotional development ng mga bata. Kaya nagiging mas sila, vulnerable. Opo, may takot po naman kasi po habang naalala ko po yung mga ganong bagay, para pong tumatatak sa isip ko na baka mangyari ulit yun, na parang kada may bagyo, iniisip ko baka pagkagising ko na naman may ganun na namang mangyayari. Kasi lalo na po ngayon, kailangan ko na pong tumulog sa pag-aayos. Hindi po katulad dati na tutulog-tulog lang ako. Ngayon po kailangan ko na din pong gumalaw para mas mabilis po kami makalikas.
Usually po, nadadala po talaga ng mga tao yung memorya po tungkol sa mga different trauma. So, hindi naman po lahat ng mga batang may trauma ay umiiyak o nagsasalita tungkol dito. Pero pwede po nila itong maalala, balikan, pwede pong ito po ay maging source po ng mga memories na natatakot po sila long term. Pinaka-highlight talaga na pattern na na-observe namin, especially after ng baha tsaka yung bagyo, is tumataas yung cases na tinatawag na post-traumatic stress disorder, o ito yung stress na naramdaman after ng dilubyo or ng baha. Tsaka yung depression. So yung depression yung parang feeling sad, no, or mabigat na pakiramdam hanggang 14 days. Yung anxiety. So yung anxiety is parang yung stress mo na maging mangyari na naman ang baha, no, sa future. Tsaka yung mga problema sa pagtulog. So yun yung mga parang mga dagok na nag-a-affect sa mga vulnerable communities, particularly sa mga bata, pagkatapos ng mga disaster related to climate change. Sa paulit-ulit na hamon ng pagbaha sa kanilang lugar, madalas na hindi na kinakaya ng musmos na katawan ng mga bata ang tubig baha. Napapagod din po kasi po one time, gabing-gabi po, kailangan ko, ang bumagyo po talaga noon. Hanggang dito na po yung tubig. Dito po kami nakakit. Hirap na hirap po ako. Ang dami ko po nung dala. Tapos doon ko po naisip na bakit po kaya ganito nangyayari sa amin. What if lumipat na lang kami? Kasi naisip ko din po dito na kami lumaki. So kailangan na lang masanay po. So ilaban na lang po namin. Yung paulit-ulit na exposure ng bata sa mga epekto ng bagyo or yung pagbaha is nagiging cumulative yung effect nito. So it means to say na parang nag-iipon yung stress tsaka yung anxiety ng bata every time na makaka-experience siya ng mga bagyo or baha, particularly for those sa mga family na andun sa lower margin ng socioeconomic status. Totoo po na iba yung effect sa mga vulnerable sectors kasi hindi pantay yung mabuti lang kung sa mayayaman kasi they have their resources. However, with the vulnerable groups, yung basic needs hindi nga kayang ma-sustain, no? Even without the disaster. How much more if andyan sila sa point na may bagyo or baha. Delikado man ang sitwasyon sa lugar tuwing panahon ng tag-ulan. Sa kasalukuyan, ito pa rin ang nagsisilbi nilang tahanan, umulan man o umaraw. Bali, dinadaan na lang po sa kwentuhan, dinadaan na lang sa trabaho. Yun bang parang sinasanay na lang po yung sarili namin sa ganong sitwasyon po. Sinasanay lang po namin yung sarili namin na kailangan naming masanay kasi ito na po yung aming buhay. Ito rin po ang ginusto naming buhay. Kaya kahit masakit po, obligado po kaming tanggapin yun. Kasi kami rin po ang may gusto nito. Hindi po namin ito pwedeng isisi kahit kanino. Kami po talaga ang may kagustuhan nito. Medyo napapaluha siyempre po. Ano ba yan? Parang na ano po, kasi siyempre, no choice naman po kami. Kundi tumira na lang po dito kasi wala naman po kami ibabayad na pang-upa, ganun. Kaya, yun na lang sinasabi namin sa mga anak namin na mag-aral kayo para hindi nyo maranasan yung mga nararanasan natin ngayon. Yun po. Naiintindihan naman po nila. Na ano pa po kasi, may nalunod po kasi ako. Kaya po, masyadong maingat lang po ako sa kanya. Kasi po, nalunod po yan siya dun sa creek kasi sira na po yung ano. Kaya po pagdating ng baha po, wala po kung ibang iniisip kundi po siya may likas po agad. Wala na akong pakialam kung may maiwang gamit. Basta siya po, nandun na po sa taas. Kasi syempre minsan, wala po yung asawa ko nagsa-sideline po para may pagkain po kami mag-ina. Kaya hindi ko po ma-open yung ano po kasi hanggang ngayon kahit sabihin magpa 4 years na po siya, masakit pa rin po sa akin. Doon nag-inside na. Hindi nag-crash si mama. Usap lang kami.
Doon na. Bakit na ikaw doon? Bakit mo yung cellphone? Kaya po, ano lang po talaga. Takot lang po ako talaga pag tumaas na po yung tubig. Doon lang po talaga. Sa Pilipinas po, yung climate anxiety at climate crisis ay hindi lang environmental issue. Mental health issue rin siya kapag paulit-ulit kang nakakaranas ng baha, bagyo, displacement, pagkawala ng bahay o kabuhayan. Kakaroon to ng nag-expose ka sa chronic stress. So, pwedeng hindi lang isang individual, pwedeng buong pamilya o buong paaralan. So, kapag ang chronic stress na apektuhan ang emotional well-being or mental well-being, relationship at development mo as a person, lalo na mga bata to. Habang pinag-uusapan natin yung mga infrastructure at disaster response, kailangan din siguro natin pag-usapan yung psychological recovery from the chronic stress na dinudulot nitong climate change. Palagay ko, kailangan natin tingnan ang disaster preparedness hindi lang bilang paghahanda sa baha o sa labis na kainitan, kundi paghahanda rin sa emotional recovery na dinudulot ng climate change. So, dapat kasama sa evacuation plan, for example, yung child-friendly spaces, psychological first aid, at access sa psychosocial services at mental health services sa komunidad. Lalo na po ngayon, ang recovery ay hindi natatapos kapag natuyo na usually yung kalsada. So, kailangan po tuloy-tuloy po yung suporta sa mga taong naapektuhan mentally ng climate change po. Sa QCDRRMO, ang mga bata ay part ng kinoconsider naming vulnerable sectors. Kaya pagdating sa halimbawa, ma-evacuate sila, sa evacuation center pa lang, meron na tayong child-friendly space na wherein nandito yung area na handled by the Quezon City Health Department at meron ding mga tauhan ng DRRMO at Quezon City Health na sinanay natin para sa mental health and psychosocial support services. Meron ding psychological first aid para kahit papano mabigyan sila ng surrounding, bibigyan sila ng activities para hindi sila masyadong natotrauma on what's happening around them. Meron diyan mga toys, merong mga reading materials, at merong mga tao na naggagabay sa kanila, merong mini class para naman hindi sila mabobore or makikita nila na nakakatrauma yung surroundings sila. It's very important na to remember that our kids, no, ngayon at this moment, sila yung bubuo dun sa future. So if napabayaan natin yung mental health ng mga kabataan natin, as I've said earlier, that cumulative ang effect, compounding yung effect. So dala-dala nila yung effect ng dilubyo sa kanila at bigat na habang lumalaki sila. So maaari pang maipasa ito sa susunod na generation. So kaya nga importante na pag naprotektahan natin yung mga bata, parang binigyan natin sila ng ligtas na kapaligiran, tsaka yung suporta at parang a sense of hope, yung sense of pag-asa, para hindi lang isang bata ang nailigtas, kundi parang it takes one community to raise a child, kumbaga. So I think that is really relevant sa situation na ito, no? Particularly on the discussions of the mental health effects of this bagyo and other climate change impacts. Ang pamumuhunan natin dito sa mga kabataan ngayon ay parang it's another way of saying that namumuhunan tayo din sa matatag tsaka mas maunlad na bansa sa hinaharap. Hindi naman po lahat katulad ko eh. May mga ibang hindi po nila nakakayanan yung stress po. Kaya kumbaga tama din po talaga na dapat mapag-ukulan niyo ng pansin yung mental health kasi sa tagal naman po namin dito, ngayon pa lang ako naka-encounter na napag-usapan yung mental health about sa paglilikas, sa palaging ganitong buhay namin ngayon pa lang po. Kaya maraming salamat din po na napag-usapan ng ito ngayon. Tayo ang isa sa pinakamadalas na tamaan ng bagyo. So approximately ito yung 20 typhoons per year approximately. Pero kulang pa yung sistema natin para tugunan yung epekto. Means to say na sobra yung exposure natin sa mga calamities.
pero kulang yung protection natin. Specifically, protection not only the physiologic but also yung protection sa mental health or psychosocial health natin. Sana makita natin na ang disaster response ay hindi lang tungkol sa pagpapatayo ng bahay o kalsada, maaari din na may nature-based na response, at maaari din magkaroon ng psychosocial na response sa mga disasters na nararanasan natin. Dahil kapag naprotektahan natin ang mental health ng mga bata at kabataan, pinoprotektahan din natin yung kinabukasan ng Pilipinas. Panatagan lang po namin yung isipan namin. Habang nandito po kami, isipin lang po namin na kasama po namin si God na kaya po namin malagpasan ito. Kasi hindi lang naman po ito mangyayari ng isang beses. Huwag mong susuko. Walang makakapagsabi kung kailan muling mananalasa ang tubig baha. Ngunit may isang bagay na sa kanila'y nananatili. Humupa man ang baha, sumibol man ang bagong umaga, nananatili ang mga sugat na hindi nakikita ng mga mata.